Isimulan natin ito. Hello, praise God, hallelujah! Gusto kong mapagpalang ng hari na, ang kapatid sa Panginoon. At kung naniniwala, we are blessed. Amen! Sa ating pagsabra sa Panginoon. Sobrang napakasarap sa presensya ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God, hindi po ay ito yung time na hindi po tayong magpapalakasan. Amen. Ng salita ng ating Diyos. Pero bago po yun, ay nais ko pong i-remind sa inyo, hindi ko lang nasabi na yung mga bata po kanina nalilang. Pero sa ngayon po ay hindi naman natin maano yung bilang natin kasi nga po ay pagka umaga pa lang ay mas mamulan na. At ako, tayo ay naniniwala na mga kapatid natin ay hindi basta-basta sila makakasubo sa ulan. Amen! Dahil yung ulan po ngayon, ay medyo, ano po talaga, kaunting matamaan tayo, o maulanan tayo, medyo makakadama agad talaga ng masamang pakiramdam. Kaya ingat-ingat din mga kapatid. Ano po, lalo na po panahon nga po ng tagulan. So, praise God. At yung mga bata po, ay sana po mga kapatid, ay ilintin natin at i-encourage natin, magpatuloy sila sa Panginoon. Kasi po, meron po sa ating nakipagano ulit na nagbigay sa atin ng pagkakataon ngayong Pasko ay by the grace of our Lord ay may gusto silang ipagkaloob sa atin. Kaya nagpila po tayo doon sa kanilang application form na kung saan ay may ipag-pray natin, may posibilidad na ano po, na ang mga bata ay makatanggap ng Christmas gift ngayong magpapasko. So, yun nga ang ating, yun nga po mga kapatid ang ating iniisip na yung mga bata dito madagdagan sa kami sa timbaw para yung mga bata, alam po ninyo, ako'y naging bata, eh talaga po, mga kapatid na bihirang-bihira talaga kami makatanggap ng ganyan. Nagkakaroon pa po kami sa laruan, nangyari yung trakan na nangyari sa kahoy. Kung hindi kami gumawa ng hugis truck, ang gulong ay kahoy, ang body ay kahoy, ay tulong-tulong na kami. Ano pa lang, pero dito po kami nakatanggap ng mga laruan na ganyan. Alam po nyo, agad dami ng bata, ay masayang-masaya na sila. Sa panahon ng Pasko, nakakatanggap na sila ng mga games. Kaya yung mga bata dito sana sa looban ng Talbakong ay makasama natin sa Lord. Amen. So malaman lang po natin yung approval nito at saka isa pa, nung pumunta po kami sa Bagong Buhay, pagdalo ng Pastor John, ito ba ipag-pray po natin at nag-follow pa po kay Pastor John na kung pwede yung nakausap natin ay mag-sit sila ng time, panahon, na makapag-ibigan dito sa atin. Yung po ay, yung pagkalang po ay parang nasa 15 mga doktor yata ang sinasama po nila. Sabi ko pa Pastor John, kung hindi tayo umitin ba, kung hindi pa tayo umitin, kung hindi pa tayo umitin, pwede naman. Sabi na doon sa akin. Kaya ipag-pray natin na sana, hindi lang yung doktor. Kasi yung doktor ng Espirito, yung medical mission ng Espirito, sa pamamagitan po nila, sila rin po ang kumontak sa atin para magkaroon ng Christmas gift ng mga bata. Sa kanila gano'n yun. And then, pangalawa, mag-pray ka po natin na by January, doon ng Lord, makabalik po sila sa atin. Praise God, grabing privilege po ito, mga kapatid. Hallelujah! At magsama sila ng doktor na mayroong pwede magbulot ng ngipin. Maliban sa kanila, ito pa kay Pastor John. Ay, kulogin ng Lord. Grabe. Hindi lang tayo ang nakabenepisyo ng mga biyayang ito, pati yung mga tao sa paligid natin na nakikita natin may mga problema sa kalusugan. Amen? So, kaya tuloy na ang pray natin mga kapatid. Kaya dumadalo yung blessing po sa atin dahil na po sa unang-una ang Diyos kasama po natin. Amen? Kaya kapag hindi natin kasama, Diyos medyo delikado yun. Sabi nga po
ni Moses, sabi ni Yahweh ni Moses, hindi ko na kayo sasamahan. Magpatuloy na lang kayo sa inyong pagkalakbay. Kasi nabismaya si Yahweh, sabi naman ng mga Israelita. Pero sabi ni Moses sa Yahweh, kung hindi pa rin lang kami sasamahan, hindi na lang kami aalis dito. Amen. Kung hindi natin kasama sa paglilingkod, dahil na ang ating paglilingkod. Amen. Siguro naman nakasintro ng ating paglilingkod. Amen. Siguro lang. Kaya natin ginagawa mo lang ang bagay ay paano maliwalhati natin ang Diyos, mapapulihan at sa lahat bilang tayo na tinawag ng Panginoon, ay magawa natin yung kalubal ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Amen. So, praise God. At so sana kung may Bible po kayo, ay makikiplag po kayo rito sa ating mga talata ng Biblia na sa ating po ay ating pong mag-usapan. Ano po? At ang pamagawa po nito sa topic tema ay how Jesus returned to the earth. Paano po ba ang gagawin pagbabalik ni Jesus Christ sa mundo ito? Ayan. Paano po ba ang gagawin ng Panginoong Yesus sa pagbabalik sa mundo ito? Yan po dapat alam natin ng mga Kristiyano kung paano siya babalik. Ano po? Kaya may sulat po dito na kung saan ay ganito po mga kapatid. So, sa ano po, sa Thessalonians chapter 4, verse 13. Basahin na muna natin yung sa verse na tayo po mag-pray. Kung may Bible po kayo, ay pwede ninyong sundan sa inyong Bible. Ayan. Sa wikang English po ito, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Sa Tagalog po ay ito naman. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. So ito po ang pag-uusapan natin. At pag-uusapan natin, ano ang gagawin, ano nga ba ang mga, paano nga babalik si Jesus sa mundo ito. At bilang isa kang mananampalataya, dapat hindi ka ignorant o hindi mo alam o inusunti ka sa bagay na ito. Tayo po yung manalangin. Praise be the name of the living God. Oh, we praise your holy name, Father God, pagkat kayo po ay dakila namin Diyos, na dapat sa iyo lamang ang buong kalwalhatian, O Lord, ang kapulihan, ang pasasalamat, ang matapat na pagsamba. Panginoon, sa oras na ito, Lord, muli po namin tutunghayan ang iyo po mga salita. Hayaan po ninyo, Panginoon, kayo po ang umagitna sa amin. At sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu na nagtuturo, Panginoon, ay kayo po ang mangungusap sa bawat isa sa amin, na kung saan ang mga salita po ninyo ay maging daan ng aming kalakasan, maging daan ng aming katatagan, maging isang matibay na pag-asa namin inaasahan hanggang sa ang panahon ng pangakong pagbabalik ay amin pong makamtan, Panginoon. And Lord, we bless po ninyo, Lord, ang ito pong lingkod. Tunay nga po, Lord, sa kalaman karunungan ako po ay wala at nabubuhay lamang po sa pamamagitan ng biyaya. Kaya po ninyo, Lord, kayo po kong salita sa aking gabi at ang mga salitang ito ay hindi nang pinagpala sa oras na ito. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. So mga kapatid sa Panginoon, alam po ninyo, sabi dito, mayroon po dito na doon sa chapter 5,
ng 1 Thessalonians ay mayroon po rito na sinabi na kung saan ay hindi na sana dapat pang isusulat. Ano po, yung bagay nito. Pero sabi dito ay hindi naman nila nais na maging ignorante tayo. O kumbaga ay hindi natin malaman kung paano babalik si Jesus Christ. Amen. Sabi po rito ay mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na. Unang-una, bago po tayo pumalaot doon sa mensahe, may sinabi dito si Apostol Pablo doon sa verse 13 yung tungkol sa mga namatay na. Nakasabi dito ay upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga tao walang pag-asa. Alam po ninyo mga kapatid sa Panginoon, ito po yung isang hiwaga na kung saan lahat ng nangamatay at namatay na naka Yesu Kristo ay muli po silang mabubuhay. Lahat ng mga namatay na mayroong pananalig kay Yesu Kristo ay muli po silang mabubuhay kahit sila po'y namatay na. Kung kaya sa atin, mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya, ang paglisan ng mga mahal natin sa buhay, bagaman tayo may kalungkutan at dalamhati, hindi katulad ng pagdadalamhati ng mga taong tila parang hindi na sila makikita. Hindi na babalik. Kasi ang katotohanan, kapag ang isang tao, mga kapatid, ay namatay ng walang pananalig kay Hesus Kristo, walang kaugnayan kay Hesus Kristo, hindi siya mananampalataya, ay tunay na pagkahiwalay na walang hanggan. Kaya nga totoo din na yung mga walang pag-asa kung magdalamhati ay talagang nagpapakilala na wala silang pag-asa. Praise God! Pero itong mga kapatid, napakamapalad tayo ng mga anak ng Diyos. Napakapalad nating mga mananampalataya na nananalig kay Hesus Kristo, na tayo nabubuhay ngayong may kaugnayan kay Kristo. Bumalik man si Jesus, ngayon buhay tayo, kasama pa rin tayo. Bumalik man si Jesus, na kung saan patay tayo, mga kapatid, mabubuhay ka. Pagbabalik mo sa Kristo. Napakalam po ninyo. Alam po ninyo mga kapatid sa Panginoon, pag pinag-aralan po kasi ito, parang isang bagay na napakahirap at wala. Pero magaganap. Magkakatotoo. Kasabi po dito, yung po kasing, ito po kasing, itong chapter 4, verse 16 up to 17, ay may tatlong bagay tayong makikita. Ano ba? Na kung paano yung pagbabalik ni Jesus. Una, sabi po rito, the Lord will descend with a shout, accompanied by the voice of the archangel. Basahin po natin, tingnan natin ito sa Tagalog. Pag binasa natin sa 16 at 17, tingnan natin po nakalagay dyan. Mayroong sound po kasi, maririnig ang mga banal. May sound silang maririnig. 16, 17, sabi dito. Sa araw na iyon, tagalogin natin, ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit at sisigaw. At ang sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Ito po mga kapatid, ito yung napakagandang pag-asa natin. Kaya yung pinikalis natin ang bawat believers, bawat mananampalataya, huwag na huwag tumalik kay Kristo. Yun lang talagang tayong pag-asa natin. Kasi yung totoo, lahat ng nabubuhay sa ngayon, mga kapatid, ay naitakda na ang ating sadyang paglipas sa mundo ito. Nasa kanya-kanya lang tayo sa panahon. Ganun pa man dito, makikita natin na nagbibigay sa atin ng
gandang pag-asa, mga kapatid. At ang sabi dito, mayroong sound. Ano po? Kaya unang makikita natin, number 1, ay the Lord will descend with a shout accompanied by the voice of the archangel and the trump of God. Trumpeta po ng Diyos. Yung trumpeta ito, ang may hawak po ay mga angel at hilipan po nila yun. Alam po ninyo, ito yung isa sa realidad. Ang sabi po ng mga kapatid ng mga scholars, mga doctorate na nag-aaral tungkol sa verses ng mga talatang ito, ang sound na ito ay never na mapakinggan po ng mga taong walang kaunalan ng Kristo. Yung sound na ito, na trumpet na ito, pag hinipan, ang nakarinig lang ay mga taong may kaunalan ng Kristo. Spiritual sound. So, unang-una, ang sabi po dito, ay unang-una mabubuhay po yung mga batay. Ito po yung paraan ng pagbalik ni Jesus. Kaya siguro, magtataka marami sa panahon ngayon. Yung mga nitson, bumukas. Pasabihin ninyo, yan yung mga sumbi. Kasi tayo dyan, mga kapatid. Madalas tayo nakakapanood ng mga bagay nila. Sumbi. Pero alam po ninyo, hindi sila maglalakad sa lupa. Pagbukas ng libingan, automatic, papunta sila sa amin. Yan po yung mga namatay na nakikita. And then second po, ay ang sunod po, ay mabubuhay po yung, sabi rito, pangalawa, ay the dead or that died in Christ will be resurrected. Ang sunod po, yung namatay kay Kristo ay mabubuhay. Ano po? Una yung angel, nakita natin yun sa angel by trumpet. And pangalawa, ay mabubuhay yung mga patay. And then pangatlo po, ay those remaining will be caught up. Yun na yung rapture. Kami po dito ay, ano po? Then those remaining will be caught up with them and the clouds. Alam po yung pasan sila? Kasi si Jesus talaga pong hindi bababa sa lupa. And the time po ng pagbabalik niya. Kaya sa atin sa pag-aaral, may tatlong bahagi, may tatlong bagay ng pagbabalik. Ay yung pagdating ni Jesus, Pangulo. Una yung pagbabalik ni Jesus Christ. Ay yung si Jesus Christ yung bumaba sa lupa. Pangalawa, yung pagbalik ni Jesus na hindi siya tumutok ng lupa. And then pangapa ay pangatlo. Ayun, pangalawa yun. Ang pangatlo ay yung pong tinatawag ko na pagbalik talaga ng Father. The final judgment. Tutungkol na po siya sa lupa. So yun po mga kapatid, ganun na mangyayari. Ano po? Kaya sabi dito ni Pablo, ay hindi ko nais mga kapatid na maging ignorante po kayo sa bagay nito. Kasi mangyayari ito at mangyayari, walang hindi mangyayari. Pero as a Christian, as a believer, mga kapatid, dapat handa ka sa panahon ngayon. Pero alam po nyo, habang pinag-aaralan natin dito sa after ng rapture, ang kasakot po nito mga kapatid, the great tribulation. Wala na dito yung mga banal. Kung may natira man, kasi pag pinag-aralan po ninyo ang Revelation, may makikita po kayo doon na naiwan, na inabot ng halimaw, na hindi sila nagpapatag kahit anong mangyari. Sila'y nakatakdang kaluman. Ano po? At dahil sila, napaglabanan nila yun na hindi sumamba sila sa halimaw, kasi yung naiwan na yun ay may sinyo. May sinyo sa mo na Espiritu ng Diyos. Ano ho? May sinyo ng Diyos ng Espiritu ng Diyos. Na kung saan, naluwan lang sila. Hindi talaga nila na si Jesus ang gano'n. Pero ito pong rapture, mga kapatid, ang pinakasito po nito ay para sa mga Christian. Sabi, na nabubuhay sa Panginoon. Ano po? So yun po yung sinasabi mga kapatid. Kaya po,
na ibinabahagi natin ito sa inyo mga kapatid, i-sinishare natin sa inyo ngayon, mga kapatid, hindi malayo na ang panahon. Ang pagkakataon panahon ito ay napakalapit maganap. Sapagkat tayo mismo ay nakakakita ng nagaganap sa paligid. Alam mo ba niyo? During the rapture, ang daigdig ay magiging magulo. Pero sa pamumuhay ng mga tao ay parang normal. Sabi sa banal na kasulatan, kung paano ang panahon ni Lot, ay ganoon din pagpapalik ng anak ng tao. Bawal, nagsisikain, nagsisinom, bumibili, nagbibili, nagtatayo ng bahay. Ano pa? Nagsisipag-asawa? Pinapag-asawa. Kasi parang normal, pero ang gulo. Kasi, kabi-kabila ng paligid ng daigdig ay may unti-unti ng disaster. Yun po. At dahil magre-ring ang Antichrist, pag nag-ring ang Antichrist, walang hindi, mga kapatid, lahat ng mga banal, lahat ng pananampalataya ay walang hindi talaga. Makukukom nila, mahuhuli. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, kung hindi pa iikli ng araw, walang maliligtas. Walang talaga maliligtas. Dahil pa iikli ng panahon, ng pagbabalik, o panahon bago bumalik si Jesus Christ, dahil ang mga Kristiyano ay madadaig ng persecution. Madadaig ng iba't ibang pangyayari na gaganap sa mundo. So, ibig sabihin po dito, mga kapatid, yun yung paraan ng pagbalik ni Jesus Christ sa mundo. Una, ang mabubuhay ay yung mga unang namatay. Halimbawa, ako, mananampalataya. Halimbawa, yung mga Kristiyano dati nung una, inabot na kamatayan. Alam po ninyo, sabi ng banal na kasulatan, hindi talaga sila matay. Dito tandaan natin, ang Kristiyano namatay, hindi patay ang tawag sa kanila. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ay ganito ang tawag sa kanila. But I would not have you be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Kung bakit sila ay natutulog lang. Pag ikay namatay, pag tayo namatay, ang sabi ng Biblia ay natutulog ka. Praise God. Ang tawag ko kasi sa salitang patay, patay ka na talaga. Alam ka na patay. Praise God. Pangalawa, yun nga, tayo nabubuhay. Ang sabi ng banal na kasulatan ay sunod na ikukutaan. Gagamitin po tayo. Saan pa kinuha ang salitang rapture? Pag binasa po ninyo mga kapatid ang Biblia, wala kayong mababasa diyang rapture. Sa ibang salita ay dahil. Sa ibang salita pa ay kukunin. Pero alam po ninyo, ang pinag-unang po ng salitang rapture ay yung pong original Bible na tinatawag po na the Latin word or period is rapture. Yung Greek word Bible. Ang tawag po sa kanila dyan na salita ay raptus. Ano po? At pag tinranslate po sa wikang English ay rapture. Sa mabago na salita naman po ay tinatawag na to seal, snatch. Parang biglang tingin na biglang mawala. Parang kita mo pa lang dyan, biglang mawala. Kaya ganun po yung mangyayari. Yung mga dahil. Kaya mga kapatid sa Panginoon, bakit? Pinapagawa ito sa atin ng mga anak ng Diyos. Kasi yung ating paglilingkod ngayon, dapat tayo maging agresibo. Amen? Kasi ito yung pinakaintay natin eh. Alam po nyo may kanta? Yung naiwan sa raptor, yung tinatawag yung awit na si Jesus ay dating na sa isang tunog ng tropita at tayo'y kukunin na sa isang naman. Mayroon itong sentence, may lyrics doon ang sabi ko, ang naiwan, masasabi mo sa sarili mo, mabuti ka, hindi ka. Ito siya. Grabe. Pag binasa po ninyo, sino nagbabasa sa inyo mga kapatid ng Revelation? Pag inyo pong binasa ang Revelation, alam po ninyo, ito yung share ko sa inyo mga kapatid.
Ang Revelation po ay may 21 na wrath of God. Ano kadami yun? Ano yung wrath? Hindi taga. Alam natin yun. Yung buot ng Diyos. 21. Una, yung 7 seal. Yung 7 seal, pag binasa ninyo sa Biblia, yung walang makapagbukas. Nakasilyo yun. Pag binasa po ninyo mga kapatid yun, isa lang ang nakapagbukas mo. Sa buong mundo, sa lahat ay walang nakapagbukas. Isa lang ang nakapagbukas. At nagre-represent si Jesus. Ang nagbukas. The perfect and holy, yung holiness. Yung inihandog na banal walang tugis at kapitasa. Siya ang nakapagbukas. At bawat isang nabubuksan niya, mayroong nagaganap sa mundo. Ano po? Mga bagay na halos hindi talaga, hindi mo may paliwanag sa nagagaling ang mga salong na yun. Buti yung 7 sin. Pangalawa, may mapapasa po kayo sa Biblia sa aklat ng Revelation, the 7th trumpet. At yung 7th trumpet na angel, bawat isa pag humihihit, alam mo yung nakakita dito siya ng bilabid na. At hindi nakikita natin. Hindi natin nakikita kasi si John Bilabid ay nakita niyo yung mga spiritual na mga bagay sa kasalukuyan na magaganap. At sabi doon, yung 7th trumpet, pag binuksan, pag hinitan mo isang trumpeta, ay may nagaganap sa daigdig. Ganun po. At pagkatapos ng 7th trumpet, na panay salo, panay puot ng Diyos na binubuo sa daigdig, mayroon pang ito. Yung pong sinasabi na dasan bago ang pagkakas. Grabe. At nakakatindi ang pinakabuhay. Hindi ko po kayo tinatawag mga kapatid. Ang ibig natin ang ibig natin ipabatid sa ating ng mga mananampalataya at inaabot ang salita ng Diyos, hindi takot sa puso. Kundi may pag-asa tayong malaki. Kaya sabi ko sa verse natin una binasa, patay lang tayo sa buhay na may pananalig sa Jesucristo. Huwag tayong bibitaw sa pananalig na yan, tayo ay may kaligtasan. Binabahagi lang natin ito kasi nakalulungkot doon sa mga tao na walang pag-asa. Nabuhay, pagkabalik ni Jesus, ito yung mararanasan po nila. At alam po ninyo mga kapatid, di ba yung lindol na yan? Yung lindol po na nagalap po doon sa Cebu. Ano pa yung isa? Yung sa ano ho? Hindi lang yan po hindi lang yan sa iba't ibang parte ng bansa. Mga kapatid sa panakita natin sa mga Facebook, wasak ng kalusan. Pero alam mo ninyo, pag binasa na ninyo, mga kapatid, yung pinakapito, the 7th bowl of the throne, yung pinakalas. Ang sabi ko doon, lumindol ng napakalakas. At ang pinakapalaking musol, mahati sa takbo. At ang lahat ng mga tulog, sa buong mundo ay pilihan sa Tuhan. Lumubog na sila. Umula ng yelo, granizo, blowing yelo, tumitibang ng 50 kilos ang isang tipa. Yun ang ulan. So, ibig sabihin lahat ng mga tao, lahat na nabubuhay, halos naging makilala. So, kayong pamatay natitira sa mga tao sa panahon ngayon, alam po ninyo, sabi ng Biblia, sa kabila ito, na pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga salot, ay hindi sila nagsisi, hindi sila sumamba, hindi pa sila dumulog sa Diyos, manapa, bilang nila ang Diyos na buhay. Hindi na. Grabe na. So yun po yung isang napakalaking pag-asa natin. Na tayong mga mananampalataya naman na kay Jesus Christ ay talagang may yung malaking pag-asa.
Amen. So yun yung ating ano. Pero ito po, may palala sa atin ng malalang sulatan. So sabi dito, tingnan natin, yung kung ano, yung magtataka siguro tayo, kasi yung nakalagay ko sa Bible na mabubuhay ng mga patay. Siguro pwede natin itanong, paano yung nilamon ng dagat? Paano yung nilamon ng apoy? Paano yung nilamon ng kamatayan? Masabi ko ng banal na kasulatan sa panahon na yun. Yung lalagunan na yan, may namatay yan. Masabi ng Biblia, tinulungan niya ang namatay sa kanya. Grabe. Yung namatay sa apoy, tinulungan ng apoy ang namatay sa apoy. At ang habis, tapos sinabi ko kasi ng habis, na puno mga bibingan. Iluluwa niya ang mga sa habis. Iluluwa niya yung mga mananampalataya ng mga pagsasalita. Pero alam ko ninyo, yung walang pananampalataya, sila yung nananalig tayo. Walang bumulay sa kanya. So yun po, ano po, yan yung mga kaalaman na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan kung paano si Jesus pabalik. Ano po? Pero may paalala sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Pag binasa ninyo yung chapter 5, ano po? Chapter 5 naman po. Sabi dito sa chapter 5 may ganito. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko sa iyo sa verse 1. Ang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Kung mahal na mahal ni Pablo yung mga kapatid na mananampalataya kasi ayaw niya na itong bagay na ito ay magiging sa kanila. Sapagkat alam ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Ito pa ang isa. Bakit si Jesus, yung pagbabalik niya sa rapture, o pagbabalik niya sa mundo, ay hindi nagpapiso? Ano po? Ano pa? Alam po kaya? Amen. Alam po ba ninyo, kung yun ay iabiso sa lahat ng tao, ako babalik, lahat ng mga tao ay magbabago. Lahat ng mga tao ay maghahanda. Parang katulad po kasi, halimbawa yung mga kapatid doon sa Matthew chapter 24, na kung saan sinabi doon. At kung alam ng puno ng sampayan na sa ganitong gabi darating ang magnanakaw, ay siyang paghahanda. At hindi na pababayaan ang kanyang tahanan, pasukin ang magnanakaw. So, naghahanda. Pero, ang pagbabalik ni Jesus Christ, mga kapatid, ay hinahintulog na sa isang pagnanakaw na walang pakiso. At ang tanging habilin lang na ito sa atin. Verse 3, kapag sinasabi naman ng tao, di masayang panatag ang lahat, biglang darating ang kapamakan, hindi sila makakaliwas. Sapagkat ang pagdating, nitutulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manananak. Pero ano po talaga ito, mga kapatid? Pero napaka-sorpresa nito. At yung mga tao sa buong mundo, mas sorpresa din. Dahil po, sa panahon yun, parang normal lang. Ano? Yung nangyayari sa daigdig. Pero masusurpresa po sila. After na po na makutak ito, makutak ang lahat ng banal, ang nakalagay po dito, after po nito, makakalapat-lapat mangyayari sa kanila. Wala na yung mga banal. Alam po yung mga Kristiyano, ang mananampalataya ay asin ng mundo. Amen. Masa po kanina sa Bible, tingnan nyo nga, bilang asin ka kapatid, habang ano tayo sa mundo ito, ang mundo ay malitas. Ang hindi pa tuluyan nasisira. Dahil asin ang Kristiyano sa mundo. Kaya pagdating ng rapture, pag tinanggal ang lahat ng asin na ito, ang mundo masisira. Wala nang asin. Yung mundo. Kaya nga po, mga kapatid sa Panginoon, yan yung sabi na banal na kasulatan na sa ating mga mananampalataya ito ay isang malaking pagpapala, biyaya ng kaligtasan. Pero sa mga naliwan, ito ay isang nakakatanggap na kapamakan. And verse 4,
Ito yung paalala niya. Ngunit wala na kayo sa kaliliman, mga kapatid. Ito yan, paalala niya. Ano ho? Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon, sa mga darating na parang magnanakaw. Tingnan natin. Bakit sinabi doon ni Pablo, ngunit wala na kayo sa kaliliman? Ito ang lagi namin tandaan. Sa buhay po natin bilang mananampalataya tayo mga kapatid, double check tayo sa buhay. Kasi, baka yung inakala mo mananampalataya ka, Christian ka, titulo lang mo yun sa buhay mo. But deep inside, sa personal mong buhay, hindi na mabuhay ka sa kapilitan. Nakakatagot. At ang sabi rito, ang mga taong mabubuhay sa kapilitan ay never na mapasama sa pagkawas. Kasi atin na pala nakasulatan, ang mga makakasama sa rapture, yung totally sinless, blameless, at holy. Pagkatiin natin sa harap ng Panginoon tayo po mga kapatitan natin. Walang perfecto. Magkakasala tayo. Amen. Magkakamali tayo. Kahit sa salita, nagkakamali tayo. Hindi tayo perfect. Ang tunay na pagiging banal ng isang Kristiyano, hindi sa ngayon. Pinapaging banal tayo na sa proseso ng kabanalan. Pero, ang tunay na perfectong banal natin, pagdating na natin sa ngayon. Pero, tayo na tayo nagkakamali. Kapag ikaw ay isang Kristiyano, isang kabanalan tayo. Dapat kumain natin. Kung tayo na tayo dito sa Lord, hindi tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Nagkasala ko. Sasalita ko. Sagot ako. Sagot ko lang mga kapit. Madalas tayo din sa akin ng ating mga. Lalo na yung mga natin. Ano pa? Ano pa? Gusto pa? Gusto mo? Hindi natin nakikita na yan. Kaya nga, minsan mapapatingin tayo sa mga na. Medyo tanggalin mo na yung bukas. Napaka naman natin yan. Napaka-tawag yan. Napaka-plastic naman kung hindi natin hindi natin nararanasan. Yung ba't yung nararanasan natin? Pero ang isang matalaga na nasa Pilipinas, pag nakakamalit tayo, doon tayo sa lalo na pagdating ng akin. Ngayon, nagkasala ko, Panginoon, sa salita ko, sa isip ko, sa mata ko, inisip ko na niya. At tumatik, kapatid, dahil ang Diyos, lagi ang pagpapatawa ng Diyos. Ayaw ng Diyos na naman kay Jesus. Sabihin ko sa inyo, sino sa inyo may mga anak? Pagdating ng hapon, pagpasok, ang hindi na nasa loob ng bahay, na napakalunis, hindi po niya siya nalilisan. Ganun din tayo. Lagi tayo nalilisan sa Diyos. Ano po, nais niyang gusto makita tayo na mali. Ito yung po, ang sabi rito,